magandang araw sa ating mga kapatid, mga subscribers, viewers at followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. So magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon nasa ikawalo ng topic ng quarter na ito. Ang title po natin ay ang kadakilaan ni Kristo. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Mahal namin Diyos, muli po kami lumalapit sa inyo sa araw na ito. Muli po namin ibinabalik ang aming papuri sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Ngayon po muli namin pag-uusapan ang inyong banal na salita sa pamamagitan po ng programang ito ng Solid Rock. Kayo po nawa ang patuloy na gumabay sa amin, lalo na po kay Pastor Levi Perdon na siya magbibigay ng paliwanag para po sa aming lesson review. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan, pagpalain din po ang mga kapatid na ito na sumusubaybay. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Colossus 1:15, ito po ang ating talatang sa uluhin. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging ang pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang aklat ng Colossus kung saan inilalarawan ang dalawang mundo. Ang mundo ng kadiliman at ang mundo ng kaliwanagan. Kung paano tayo ay dating nabubuhay sa kadiliman, datapot ngayon ay tinawagan sa kagilagilalas na kaliwanagan. Paano tayo ay ginawang karapat-dapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya ang dalangin ni Pablo sa mga taga-Colossus at para na rin sa atin, manatili tayo kay Jesus kung nasaan ang kaliwanagan at ang kapangyarihan upang mabuhay sa kaliwanagan. Sapagkat siya ang panganay, siya ang ulo na gagabay sa kanyang katawan, ang Iglesia, upang tayo maiharap na walang kapintasan sa kanya rin. Narito po ang mga katanungan ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, paano ay pinakikilala si Kristo ng mga alagad at paano ay pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili? Number 2, ano ang ibig sabihin na si Kristo ang panganay sa lahat ng mga nilalang? Number 3, ano ang sinasabi ni Pablong katayuan ni Kristo sa Iglesia? And number 4, the last question, ano ang layunin ng Diyos kay Kristo Jesus at sa lahat ng mga nilalang? Balikan po natin ang question number 1, paano ay pinakikilala si Kristo ng mga alagad at paano ay pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili? So sige po, ating pong titingnan na ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Buksan po natin dyan sa 1:1 hanggang 3, pagkatapos ay 14. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos, ito rin ang pasimulay. Sumasa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 14, at nagkatawang-tawang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. So maliwanag po sinasabi ng banal na kasulatan na sa pasimulan siya ang berbo, at ang berbo ay Diyos, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ano po? Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapot siya ay nagkatawang tao at nakitulad sa atin. At sa kanya nakita ng mga alagad ang kaluwalhatian ng Ama. Ang sabi naman ni Pablo, maliban sa sinabi ni Juan, ay ang sabi naman ni Pablo sa Roma 9:3 hanggang 5 ay katulad po dito. Sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid, dahil sa aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita na nasa kanila ang pagkukop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa.
So maliwanag po, siya ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Kung pag-uusapan yung kanyang binhi, yung kanyang lahi, siya ay Hudyo. Datapot kung iyong aalamin ang totoo, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat magmula pa sa simula. So, kay Juan, sinasabi na siya ay kapantay ng Diyos at siya ay Diyos, kasama ng Diyos. Kay Pablo naman, sinasabi niya, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Ang ating Panginoon, ang kanyang sinasabi sa Juan 5:17 at 18 ay ganito naman. Datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling amang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Ayan. So, nung sabihin ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos, ang ibig sabihin nun, sa kanyang kapanahunan, sinasabi niyang siya ay Diyos. Ano po? So, si Kristo mismo, ipinapahayag niya na siya ay Diyos. Sa Kapitulo 10, talatang 30 ng Juan, ang sabi naman ng ating Panginoon ay ganito. Kuwat ang Ama ay iisa. Yan. Siya at ang Ama ay iisa. Sinabi niya na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. So, ibig sabihin, kung ano ang Diyos Ama, ganun din ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang karakter, katulad ng sa Ama. Sapagkat ang Ama nagsugo sa Kanya upang gawin yung kanyang mga ginagawa. Kaya sinasabi niya, ngayon ay gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Panginoon ay pawang kalooban ng kanyang Ama na ating ding Ama. Ano po? So, kung ano si Kristo, ganun din ang Ama. At kung ano ang Ama, ganun din si Kristo. Datapwat ng katawang tao ang Berbo. Yan ay dahilan sa inyo, dahilan sa akin, alang-alang sa ating lahat. Okay po, sa question number 2, ano ang ibig sabihin na si Kristo ang panganay sa lahat ng mga nilalang? Ayan, tingnan po natin sa Kolosas 1, 15 hanggang 18, yung sinasabi ni Pablo. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So dito po, yung pinag-uusapan na pagkapanganay, hindi ibig sabihin siya yung unang nilalang. Sapagkat maliwanag po sinasabi ni Pablo na ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. At ang lahat ng bagay ay naroon at nagpapatuloy dahilan sa Kanya. So maliwanag na hindi siya yung nilalang. Ano po? Bakit sinabing siya ay panganay sa lahat ng mga nilalang? Mga minamahal, ibig sabihin po ng yung panganay, sa panahon po kasi ng mga Hudyo, kapag ka panganay, ikaw ang kumakatawan sa Ama. Ano? Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan, lahat ng otorisasyon, nasa iyo bilang panganay. So, ang pinag-uusapan po rito ay yung authority ng ating Panginoon, hindi yung pagkalalang sa Kanya. He is in authority sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Maging sa langit o dito man sa lupa, He is the head. Ano po? Siya ang ulo, siya ang namumuno. Kasi yung pong pagkapanganay, maaari po itong isalin, ano po, kagaya sa panahon ni Jacob. Si Jacob ay binili niya yung pagkapanganay. So hindi ibig sabihin una
kundi sa authority ang pinag-uusapan dito. Si David, bunso siya sa 7 magkakapatid, datapwat siya ang panganay sa kapangyarihan sapagkat siya ang pinili ng Diyos na mamuno sa Israel. So dito po pag pinag-uusapan yung pagkapanganay, hindi po sa paglalang kundi sa kapangyarihan, sa pamamahala. Ang ating Panginoon ang namamahala. Siya yung pinakaulo. Maliwanag po yan. Ng lahat ng mga nilalang. So ulitin ko po, ang sinasabi nito na pagkapanganay, hindi ibig sabihin siya ay unang nilikha ng Diyos. Sapagkat maliwanag po ang lahat nilikha sa pamamagitan niya. Okay, at ngayon po sa question number 3, ano ang sinasabi ni Pablong katayuan ni Kristo sa Iglesia? Ayan, tingnan naman po natin yung kanya sinasabi sa Efeso 1:22 at 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niya ang pumuspos ng lahat, sa lahat. So, siya po ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin po, marapat na siya ang sinusunod ng iglesia sapagkat siya po yung ulo. At ibig sabihin, ang buhay ng iglesia ay nakadepende sa ating Panginoon sapagkat walang katawan na mabubuhay malibang nakakabit sa ulo. So dito po ay pinapakita kung paanong napakahalaga na tayo ay dapat parating connected sa ating Panginoon, at kapag tayo ay connected sa Panginoon, kagaya ng buong katawan susunod kung ano ang idinidikta ng ulo. So yun, napakahalaga po ng Panginoon, sinasabing ulo ng iglesia. Ibig sabihin, dependent tayo sa ating Panginoon, una sa lahat, at pangalawa, marapat na siya ang sinusunod sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang pagpapanukala ay marapat nagbubuhat sa Kanya. Tingnan pa po natin sa Colosas 2:10. At sa kanya kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Ayan. So tayo po ay nagiging puspos sa pamamagitan niya, sa kanyang sakripisyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya mga minamahal, napakahalaga po na talagang tayo ay marapat na parating connected sa ating Panginoon at parating tayo ay inaalam ano ba ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagmumuni-muni, ano nga ba ang kalooban ng ating Panginoon na marapat nating gawin? Paano tayong marapat na kumilos? Paano tayong marapat na makitungo sa iba? Marapat po ay parati natin kino-consider na ang ating Panginoon, siya ang ating ulo. At sa ating pong last question number 4, ano ang layunin ng Diyos kay Kristo Jesus at sa lahat ng mga nilalang? Ayan, tingnan naman po natin sa Colosas 1:19-22, ano po ang sinasabi? Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay makipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinabi ko, magiging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayunmay pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang layunin po ng Panginoon, panglayunin ng Diyos, papagkasunduin ang tao at siya. Ipagkasundo sa kanyang sarili at ipagkasundo rin sa buong kalangitan. Alam po ninyo, ito ay napakahalaga. Ang wika riyan, tayo dati-rati ay ipinanganak na laban sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga isipan ay mga isipang laban sa kaisipan ng Diyos.
Datapwat sa pamagitan ni Kristo tayo ay pinapagkasundo. At sa mata ng sangkalangitan, sa mga ibang mga nilikha, sila ay nagkakaroon ng agam-agam. Papaano nga ba na magkakasundo ang Diyos ang tao, na ang Diyos ay matuwid, ang tao ay makasalanan? Ang Diyos ay banal, ang tao ay liko. So ito ang nagiging katanungan sa isipan ng mga anghel mula nung ang tao ay magkasala. Papaano papagkasunduin? At ito ang hiwaga na hindi nila nalalaman ng una. Papaano? Sapagkat hindi maaari na yung makasalanan ay mamuhay na kasama ng Diyos. Datapot dito po ipinakita ang dakilang karunungan at pag-ibig ng Diyos sa pagsugo sa kanyang bugtong na anak na magkatawang tao upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan tayo naman ay ariing ganap sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya hindi po maaari yung sinasabi ng iba na si Kristo ay tao lamang, sapagkat sa mata ng sangkalangitan magiging walang hustesya ang Diyos kung isang tao na walang kasalanan ay papahintulutan niyang mamatay at yun na ang katubusan ng kasalanan ng lahat ng tao. Datapot palibhasan ang Diyos mismo ang nagkatawang tao, ang Diyos mismo ang namatay para sa tao, naging maliwanag sa sangkalangitan. Maaari tayong pagkasunduin at ang kalangitan na tayo magkasama-sama sapagkat si Kristo na Diyos, kapantay ng Diyos, ay nanawag sa lupa, nagkatawang tao, namatay, ihinandog ang kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Datapot kung si Kristo ay tao lamang, isipan pa natin na siya ay pinakamatuwid ng tao pagkatapos mamatay para sa iba, nasaan ang hustisya ron? Datapot ang ating Panginoon, palibhasang siya ay Diyos na nagkatawang tao upang mamatay para sa ating kasalanan, ngayon maaari niya tayong i-claim na kanyang mga anak, hindi dahilan tayo ay mabuti, kundi sapagkat siya ay mabuti at sapagkat ang lahat ng ating kasalanan ay kanyang binayaran. Kaya nga nung ang ating Panginoon ay dinarakip na ang huwika niya, 12 pulutong ng mga anghel ang naroon nagbabantay, kanila tinitira, naghihintay na sila'y tawagin. Datapot hindi tinawag ng Panginoon sapagkat ninais ng Panginoon na siya'y mamatay. Kaya mula noon, naging maliwanag sa mga anghel ang kasinungalingan ni Satanas na ang Diyos ay makasarili, na ang Diyos ay isang diktador. Nakita nila roon na ang Diyos ay tunay na pag-ibig. So naging maliwanag, kaya magkakasundo ang buong kalangitan at ang lahat ng nasa sangkalupaan na manampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, si Kristo ay siyang Diyos na kaisa ng Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. At kung wala siya ay wala ang anumang nilikha. Number 2, dahil siya ang lumikha at siya rin ang tumubo sa atin, siya ang marapat mamuna sa atin. Number 3, bilang ulo, marapat na sa lahat ng bagay siya ang ating sinusunod, pagkat ang ating buhay ay nakasalalay sa ating koneksyon sa Kanya. Number 4, ang layunin ng Diyos ay pagkasundo sa Kanya rin ang buong lupa at kalangitan. Right, sana po nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po sama-samang manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong inahayag muli sa amin sa oras na ito. Patuloy na maawang banal na ito ay maging gabay namin sa aming paglilingkod at magkaroon kami ng iba yung pananampalataya sa iyong dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. At kami ay maging lubusang nagpapasakop sa iyong mga kalooban at kalooban ng aming Panginoon. Na nawa sa lahat ng aming ginagawa sa aming mga pagpapanukala, lagi namin iisipin ang iyong kalooban, ang kalooban ng aming Panginoon, upang kung magkagayon, kami po ay matawag na tunay na mga anak ng Diyos.
O salamat o banal sapagkat hindi mo pinagkait ang iyong pag-ibig sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan. Kami iyong tinubos at ngayon mayroon kaming dakilang pag-asa alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po tayo ay muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.